Pinalaya sa sariling tahanan, duguan at walang kalaban-laban habang nagpapakasarap ang asawa at ang itinuring na kapatid sa sarili niyang kama. Wala kang kwenta, Aisla. Pabigat ka lang sa pamilyang ito. Pandidilis ni Luciano matapos siyang itulak. Pinahid ni Aisla ang luhang may bahid ng dugo. Mula sa putik ng pagkakanulo, babangon siya para bawiin ang lahat. Pero sapat ba ang puot para talunin ang mga demonyong minsan niyang minahal? Nakakasakal na siya, Cass. Konting tiis na lang, makuha lang natin ang titulo ng talyer. Itatapon ko na ang baog na yan. Nakatayo si Aisla sa labas ng pintuan ng opisina ng kanyang asawa. Yakap-yakap ang isang maliit na kahong pelus. Sa loob nito ay ang dalawang bagay na 3 taon niyang iniyakan at ipinagdasal. Isang pregnancy test na may 2 malinaw na guhit at isang pares ng maliliit na sapatos na gansilyo para sa sanggol. Gusto sana niyang gulatin si Luciano ng pinakamasayang balita sa kanilang pagsasama. Ngunit ang mga salitang nagmula sa loob ng silid ay mistulang matatalim, na patalim na tuwirang ibinaon sa kanyang dibdib. Nanikip ang kanyang lalamunan na tila may malamig at malakas na kamay na sumasakal sa kanya. Unti-unting nawala ng lakas ang kanyang mga tuhod. Nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri ang kahong pelus. Ngunit sa udyok ng matinding takot ay mabilis niya itong nasalo bago pa man bumagsak sa sahig at lumikha ng ingay. Ang bigat ng pagkakaanulo ay nagsimulang gumuho sa loob ng kanyang pagkatao. Dinudurog ang bawat piraso ng kanyang natitirang tiwala. Dahan-dahan niyang itinulak ang siwang ng pinto. Ang tagpang bumulaga sa kanya ay nag-iwan ng nagbabagang marka sa kanyang kaluluwa. Si Cassandra, ang kanyang matalik na kaibigan, ang babaeng laging nagpupunas ng kanyang mga luha tuwing hinahamak siya ng kanyang biyenan na si Doña Carmen, ay nakakandong sa mismong asawa niya. Nagpapalitan sila ng maiinit na halik habang pinagtatawanan ang kawalang malay at katangahan ni Isla. Nang hina ang buong katawan ni Isla, ngunit ang galit ang nagtulak sa kanyang buksan nang tuluyan ang pinto. Pumasok siya sa silid na lumuluha, mahigpit na nakakapit sa kahon ng kanyang pag-asa. Mabilis na naghiwalay ang dalawa. Nagkunwaring gulat si Cassandra, ngunit may nakakubling ngisi sa gilid ng kanyang mga labi. Si Luciano ay hindi man lang kinakitaan ng pagsisisi, sa halip, ang kanyang mukha ay nagpakita ng sugdulang pagkainis. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka man lang kumakatok? Malamig na bati ni Luciano. Nabasag ang boses ni Aisla nang siya ay sumagot. Bakit, Luciano? Bakit dito pa sa loob ng sarili kong pamamahay? At kasama pa ang babaeng itinuring kong kapatid? Tumayo si Luciano at walang awang inihagis ang mga salitang matagal na nitong kinikimkim para baligtarin ang sitwasyon. Huwag kang mag-inarte, Isla. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako naghanap ng iba. Wala kang oras sa akin, puro ka talyer. At higit sa lahat, wala kang kwenta bilang asawa dahil hanggang ngayon ay hindi mo man lang ako mabigyan ng anak. Dumapo ang paningin ni Isla sa ibabaw ng mesa. Naroon, sa ilalim ng mga nakakalat na gamit ni Luciano, ang orihinal na titulo ng talyer ng mga Monteverde, ang tanging pamana ng kanyang mga magulang. Iyon ang dahilan ng lahat ng pagpapanggap ng lalaking ito. Bumtapang siyang humakbang at sinunggaban ang mga dokumento. Akin ito! Hindi ko hahayaang pati ang alaala ng mga magulang ko ay bababuyin ninyo! Sigaw ni Aisla, mahigpit na niyayakap ang mga papel. Nagliyab ang galit sa mga mata ni Luciano. Hinawakan niya ng mahigpit ang pulso ni Aisla at walang awang pinilipit ito. Lumaban si Aisla gamit ang lahat ng natitirang lakas ng isang desperadang asawa. Sa sobrang inis ni Luciano, ginamit niya ang kanyang buong puwersa upang itulak palayo ang babae. Napatras si Aisla, sumabit ang kanyang takong sa makapal na karpet at mabilis siyang bumagsak. Ang matigas at matulis na sulok ng mesang gawa sa kahoy ay tumama ng buong bagsik sa kanyang sinapupunan. Isang nakakapasong sakit ang sumabog sa kanyang buong katawan.
Napakagat siya sa kanyang labi hanggang sa magdugo ito, habang namimilipit sa malamig na marmol na sahig. Isang mainit na likido ang mabilis na umago sa kanyang mga hita. Kinukulayan ng matingkad na pula ang kanyang damit. Ito ang kulay ng kanyang nawasak na pangarap. Napaikot siya at mahigpit na napahawak sa kanyang tiyan. Nagmamakaawa ng tulong sa pamamagitan ng kanyang mga lumuluhang mata. Sandaling natigilan si Luciano nang makita ang umaagos na dugo. Ngunit mabilis siyang hinawakan ni Cassandra sa braso. Nagbubulungan tungkol sa pag-iwas sa pulisya at eskandalo. Walang kaabog-abog na tinalikuran ni Luciano ang kanyang nag-aagaw buhay na asawa. Hinila niya si Cassandra palabas ng silid at iniwan si Isla upang mag-isang harapin ang kamatayan sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Sa unti-unting paglabo ng kanyang paningin, napansin ni Isla ang maliit na sapatos na gansilyo na nahulog mula sa kahong pelus. Gamit ang nanginginig at madugong kamay, pilit niya itong inabot. Idinikit niya ang malambot na sapatos sa kanyang tiyan na patuloy na dinudugo. Sa kanyang isipan, tahimik at paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa munting anghel na hindi man lang niya mabibigyan ng pagkakataong masilayan ang mundo. Bumigat ang kanyang mga talukap. Handa na siyang sumuko sa kadiliman. Handa na siyang tanggapin ang pagkawala ng pintig sa kanyang sinapupunan. Subalit, sa huling hibla ng kanyang ulirat, mga mabilis na hakbang ang lumapit sa kanyang kinaroroonan. Isang malaking anino ang tumabon sa liwanag ng silid. Isang mainit na presensya ang lumuhod sa kanyang tabi at isang malalim, matatag at malamig na boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. Ang mga salitang iyon, ang tanging naiwang aling-awngaw sa nadidilim na kamalayan ni Isla bago siya tuluyang lamunin ng kawalan. Ngunit nang muling magmulat ang kanyang mga mata, isang nakakabining katahimikan ang sumalubong sa kanya. Puti ang buong paligid, amoy gamot, at malamig ang simoy ng hangin na nagmumula sa lagusan ng hangin sa itaas. Dahan-dahan niya ibinaba ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa kanyang tiyan. Wala na ang maumbok na hugis na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Tila isang malawak at malamig na libingan ang naiwan sa kanyang sinapupunan. Isang patak ng mainit na luha ang tumakas mula sa kanyang mga mata, sinusundan ng sunod-sunod pang pag-agos na nagpapanlabos sa kanyang paningin, habang ang kanyang dibdib ay walang tigil sa pagtaas at pagbaba dahil sa matinding paghikbi na pinipigil niyang makawala sa kanyang lalamunan. Bumukas ang pinto ng kanyang silid nang walang anumang pasintabi. Pumasok si Doña Carmen, ang ina ni Luciano na may suot na matalim na paningin na tila sinusuri ang isang sirang kagamitan na wala ng pakinabang. Sumunod sa likuran nito si Luciano, ang lalaking nangako sa harap ng altar na aalagaan siya, ngunit ngayon ay nakapamulsa lamang at nakakunot ang noo, waring naiinis pa na kinailangan niyang pumunta sa ospital. I told you, Luciano, your wife is too careless. Malamig at puno ng pagkasuklam na pahayag ni Doña Carmen habang nakatingin kay Isla. Paano magkakaapo ang pamilyang ito kung sarili niyang katawan ay hindi niya kayang dalhin? Isang simpleng paglalakad, hindi pa magawa ng maayos. Pilit na ibinuka ni Isla ang kanyang mga tuyot na labi upang ipagtanggol ang sarili, upang isigaw na itinulak siya ng sarili niyang asawa. Ngunit bago pa man siya makabuo ng salita, mabilis na lumapit si Luciano at malamig siyang tinitigan. Bakit ka ba kasi nagtatakbo sa opisina ko ng ganun, Isla? Nadulas ka tuloy sa karpet. Wika ni Luciano. Ang boses ay puno ng mapagpanggap na pagkabigo. Muntik mo pang madamay si Cass sa pagwawala mo. Mabuti na lang at nadala ka kaagad dito. Kundi baka mas malaking gulo pa ang ginawa mo. Para bang may malaking bato na dumagan sa dibdib ni Isla? Pinipilipit nila ang katotohanan. Binabaligtad nila ang kwento sa mismang harapan niya. Sa mga oras na iyon, pumasok si Cassandra sa silid. Ang mga mata nito ay mapula. Waring kagagaling lang sa matinding pag-iyak. Ngunit ang mga galaw nito ay kalkulado.
Lumapit ito sa gilid ng kama at mahigpit na hinawakan ang malamig na kamay ni Aisla. Ang paglapat ng balat ni Cassandra ay naghatid ng matinding pandidiri sa bawat himaymay ng laman ni Aisla. Ngunit wala siyang lakas upang bawiin ito. Aisla, I am so sorry. Umiiyak na wika ni Cassandra. Ang mukha ay puno ng pekeng awa. Kung alam ko lang na madudulas ka sa pagmamamadali mo, sana inalalayan kita. Huwag kang mag-alala, nandito lang kami para sa'yo. Gusto siyang duraan ni Aisla sa mukha. Gusto niyang isumbat ang lahat ng kahayupang nakita niya sa loob ng opisinang iyon. Subalit, may inilapag na isang makapal na dokumento si Luciano sa ibabaw ng kanyang kandungan. Isang medical waiver na nagdedeklara na ang nangyari ay isang purong aksidente na dulot ng kanyang sariling kapabayaan. Inabutan siya nito ng isang mamahaling panulat. Sign this, Ayla. Mariing utos ni Luciano, ang mga mata ay nagbabanta. We need to protect the Monteverde and Del Rosario names. Hindi pwedeng malaman ng media na nakunan ka dahil sa sarili mong katangahan. Pipirmahan mo ito para sa ikatatahimik ng lahat. Let us just move on from this mess. Tiningnan ni Ayla ang panulat. Nais niya itong itarak sa leeg ng lalaking nasa harapan niya. Ngunit bigla siyang nilamon ng isang malupit na katotohanan. Wala siyang pera sa mga sandaling ito. Nasa kontrol ni Luciano at Cassandra ang lahat ng pondo ng kanyang talyer. Kung lalaban siya ngayon, kung magwawala siya ng walang kalaban-laban at walang ebidensya, madali siyang maipapasok ng kanyang biyenan sa isang pasilidad para sa mga baliw. Kinagat ni Aisla ang kanyang ibabang labi ng buong diin upang pigilan ang isang matinding sigaw na nag-aagawan sa kanyang lalamunan. Bumaon ang kanyang mga ngipin hanggang sa malalasahan niya ang mapaklang lasa ng sariling dugo. Gamit ang nanginghinig na kamay, pinirmahan niya ang papel na nagbabaon sa katotohanan ng pagkamatay ng kanyang anak. Nang makuha na ni Luciano ang kanilang gusto, sabay-sabay silang umalis sa silid, iniiwan si Aisla sa kanyang malagim na pag-iisa. Nang tuluyang sumara ang pinto, ibinaling ni Aisla ang kanyang paningin sa isang plastic bag na naglalaman ng kanyang mga duguang damit mula kagabi. Dahan-dahan siyang bumangon. Iniinda ang matinding kirot sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Kinuha niya ang damit at pinagmasdan ang malaking bahid ng natuyong dugo. Buong ingat siyang pumunit ng isang maliit na piraso mula sa duguang tila at maingat itong ibinalot sa loob ng isang malinis at puting panyo na nakapatong sa mesa. Itinago niya ito sa tapat ng kanyang puso. Ito ang kanyang tahimik na sumpa. Isang sumpa na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nababawi ang lahat at napagbabayad ang mga halimaw na umagaw sa kanyang buhay. Ilang sandali pa, pumasok ang isang nurse upang suriin ang kanyang dextrose. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang katanungan ang namuo sa isipan ni Aisla. Alam niyang hindi gagastos ng malaki si Luciano para bigyan siya ng isang pribado at marangyang kwarto sa ospital. Lalo na sa sitwasyong itinuturing siyang pabigat. Nang tanungin niya ang nurse kung sino ang nag-asikaso ng kanyang pananatili, numiti lamang ito ng tipid at sinabing ang lahat ay binayaran ng isang taong hindi natpakilala bago pa man dumating ang kanyang asawa. Umalis ang nurse at iniwang muli sa katahimikan si Isla. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa maliit na mesa sa gilid ng kanyang kama. Kumunot ang kanyang noo nang makita ang isang makapal na brown envelope na nakapatong doon, isang bagay na natitiyak niyang wala doon bago pumasok ang nurse. Dahan-dahan niya itong kinuha. Pakiramdam niya ay may kakaibang bigat ang nilalaman nito. Hinawakan ng kanyang mga nanginginig na daliri ang gilid ng lalagyan at dahan-dahang binuksan ito. Ang malutong na pagkapunit ng makapal na papel ang tanging bumasag sa katahimikan ng silid, naglalantad sa mga lihim na dokumentong maaaring maging simula ng kanyang pagbangon. Ang pagbabalik ni Aisla sa bahay ng mga Del Rosario ay tila pagpasok sa isang malamig at malawak na kabaong. Bawat hakbang ng kanyang nanghihinang mga binti
ay sinasabayan ng matinding kirot sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan, isang malupit na paalala ng buhay na marahas na inagaw mula sa kanya. Habang tahimik siyang naglalakad sa mahabang pasilyo papunta sa hagdanan, umabot sa kanyang pandinig ang pag-alingaw-ngaw ng masasayang tinig na nagmumula sa salas. Walang bakas ng pagluluksa, walang bahid ng pighati. Ang boses ni Doña Carmen ay masigla habang nakikipag-usap kay Cassandra, sinasabayan ng tunog ng paglapat ng mga mamahaling baso ng alak na tila ba nagdiriwang sila ng isang malaking tagumpay. Nakatayo lamang si Isla sa dilim, nakakuyom ang mga nanginginig na kamao habang pinagmamasdan ang mga taong sumira sa kanyang buhay na malayang nagpapakasarap sa mismong tahanang ipinundar ng kanyang mga magulang. Naramdaman niyang isa na lamang siyang dayuhan, isang ligaw na kaluluwang walang puwang sa sarili niyang pamilya. Pagsapit ng malalim na gabi, hindi dinalaw ng antok si Isla. Ang bigat ng brown envelope na itinago niya sa ilalim ng kanyang unan ay tila isang angkla na humihila sa kanya pababa sa karagatan ng depresyon. Lumabas siya ng bahay at naglakad patungo sa madilim na bangin na matatagpuan sa likurang bahagi ng kanilang malawak na lupain. Ang magaspang na pag-ihip ng panggabing hangin ay tumatago sa kanyang manipis na damit. Ngunit hindi niya alintana ang lamig. Mas malamig ang kailaliman ng kanyang dibdib. Nakatayo siya sa gilid ng matarik na daan, nakatingin sa kawalan sa ibaba na balot ng itim na anino. Sa sandaling yon, napagod na siyang lumaban. Gusto na lamang niyang matapos ang sunod-sunod na sakit, ang pandilinlang ng asawa, ang pagtataksin ng kaibigan at ang pagkamatay ng kanyang anak. Pumikit siya, hinahayaan ang sariling umindayog kasabay ng hangin, inaasam na sana ay lamunin na lamang siya ng dilim upang makasama ang kanyang munting anghel. Bago pa man siya tuluyang mawalan ng balanse, isang mainit at matibay na kamay ang mahigpit na humawak sa kanyang braso at marahan siyang hinila pabalik sa ligtas na lupa. Napamulat si Isla. Ang kanyang puso ay nagkukumahog sa pagtibok. Kasabay ng pag-agaw sa kanya mula sa bingit ng kapahamakan, ay ang paglanghap niya sa isang pamilyar at nakakapanatag na amoy, ang pinaghalong samyo ng kapeng baraho at ng mga lumang pahina ng libro. Lumingon siya at nakita ang isang matangkad na lalaki na may malalim at kalmadong mga mata na nakatitig sa kanya ng may buong pag-unawa. Hindi yan ang sagot sa nararamdaman mo, wika ng lalaki. Ang boses nito ay mababa at nagtataglay ng isang kakaibang awtoridad na nagpatahimik sa magulong isipan ni Isla. Lumayo ng kaunti si Isla. Pilit na niyayakap ang sarili dahil sa panginginig. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Ako si Gabriel. Gabriel Abad. Pagpapakilala ng estranjero habang nananatili nakatayo sa tamang distansya upang hindi takutin si Isla. Kaibigan ako ng yumaong kuya mo. At ako rin ang nagdala sa iyo sa ospital noong gabing yon. At nag-iwan ng envelope sa tabi ng kama mo. Natigilan si Isla. Ang lalaking ito ang aninong nakita niya bago siya nawalan ng malay. Siya ang nagbigay ng mga dokumentong nagpapatunay sa mga nakaw na yaman ni Luciano. Tumingin si Isla kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Bakit mo ito ginagawa? Bakit mo ako tinutulungan? Wala na ako maibabayad sa'yo. Wala na silang itinira sa akin. Humakbang ng bahagya si Gabriel. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling malambot, ngunit puno ng determinasyon. Wala akong hinihinhing kapalit, Isla. May malaking utang na loob ako sa pamilya mo at hindi ko hahayaang lapastanganin nila ang naiwan ng kuya mo. Hindi ko maibabalik ang sanggol na nawala sa iyo at lalong hindi ko mabubura ang sakit ng pagkakanulo. Pero kukunin natin kung ano ang nararapat. Kukunin natin ang hustisya. Pero kailangan mong maging buhay para gawin yon. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa manhid na puso ni Isla. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang magsimula ang kanyang kalbaryo, may isang taong hindi siya sinisisi,
Hindi siya tinatawag na baliw o pabigat. Hindi niya napigilan ang tuluyang pagguho ng kanyang emosyon. Napahagulhol siya. Ang kanyang buong katawan ay nayanig sa sidi ng panghiinagpis na matagal niyang kinimkim. Nang makita ang kanyang labis na panghinginig, hinubad ni Gabriel ang kanyang makapal na coat at maingat itong ibinalot sa mga balikat ni Isla. Inayos ng lalaki ang kwelyo ng damit. Tinitiyak na mababalot siya ng init, habang ang mga daliri nito ay umiwas na dumampi sa kanyang balat bilang tanda ng matinding paggalang. Ito ay isang simpleng galaw, ngunit nagdala ng napakalaking kaibahan sa marahas na pagtulak na natanggap niya mula sa sariling asawa. Tuluyang isinandal ni Isla ang kanyang noo sa dibdib ni Gabriel at hinayaan siya ng lalaking umiyak ng tahimik, nagsisilbing isang matibay na haligi sa gitna ng kanyang pagkawasak. Habang kinukuha ni Gabriel ang kanyang panyo upang iabot sa lumuluhang babae, isang maliit na bagay ang aksidenteng nahulog mula sa kanyang pitaka. Agad itong pinulot ng lalaki, ngunit naging sapat ang ilang segundo upang makita ni Isla kung ano ito. Ito ay isang luma at kupas na litrato ng pamilya Monteverde. Isang larawang kinunan noong buhay pa ang kanyang mga magulang at ang kanyang kuya. Naisa nang magtanong ni Isla tungkol sa lumang litrato, ngunit pinili niyang itikom ang kanyang bibig. Sa mga oras na iyon, ang tanging mahalaga ay ang matibay na presensya ng lalaking ito na nag-aalok sa kanya ng isang sandigan sa gitna ng unos. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang malinis na panyong iniabot ni Gabriel. Sumang-ayon siya sa tahimik na kasunduan nilang dalawa. Tatanggapin niya ang tulong nito, hindi upang maghiganti ng walang pakundangan, kundi upang bawiin ang dangal ng kanyang pamilya at bigyan ng hustisya ang sanggol na marahas na inagaw sa kanya. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng kalungkutan at panlilinlang, naramdaman ni Isla na may isang taong tunay na nakikinig, nirerespeto ang kanyang hangganan at nagpapahalaga sa kanyang pagkatao. Ang panghiinig ng kanyang mga balikat ay unti-unting napawi sa ilalim ng mainit na coat ni Gabriel. Pagkatapos ng kanilang madamdaming pag-uusap sa ilalim ng mga bituin, inalalayan siya ni Gabriel pabalik malapit sa pintuan ng likod bahay. Tiniyak muna ng lalaki na ligtas siyang nakapasok. Bago ito tuluyang naglaho sa dilim ng gabi, nag-iwan ng isang pangako na hindi na siya muling lalaban ng mag-isa. Maingat na humakbang si Isla, papasok sa tahimik na mansyon. Tila tulog na ang lahat ng mga taong nagdudulot ng kanyang kalbaryo. Pumasok siya sa kanyang madilim na silid na tanging sinisinagan ng maputlang liwanag ng buwan na tumatagos mula sa siwang ng bintana. Nang maglakad siya patungo sa kanyang aparador upang maingat na itago ang coat ni Gabriel, isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Napansin niya ang hindi pangkaraniwang ayos ng mga kagamitan sa sulok ng silid kung saan nakatago ang maliit na kahadiyero ng kanyang pamilya. Maingat siyang lumapit. Pinipigilan ang paglabas ng hangin mula sa kanyang mga labi. Pagdating niya sa tapat nito, tila tuluyang tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ang matibay na metal na nagsisilbing proteksyon ng kanyang mga pinakatatagong alaala ay puwersang sinira at tuluyang nakabukas. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang kapay niya ang loob nito, naghahanap ng kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa kanyang yumaong ina. Wala na ang maliit na kahon ng pelus. Wala na ang kwintas na gawa sa purong ginto at perlas na ipinasa pa mula sa kanyang lola. Kinuha nila maging ang pinakahuling piraso ng kanyang pagkatao. Naiwan siyang nakaluhod sa malamig na sahig, luhaan at tulalang nakatitig sa nakangangang pinto ng vault. Kinabukasan, ang katawan ni Isla ay gumalaw na tila isang manikang desusi na paubos na ang baterya. Ang kanyang mga mata ay blanko, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at walang direksyon. Ito ang maskarang isusuot niya. Ang maskara ng isang babaeng tuluyang binali ng trahediya. Isang asawang nawala na sa katinuan dahil sa pagkawala ng anak. Ito ang tanging paraan upang manatili siyang buhay sa loob ng kulungang iyon nang hindi pinaghihinalaan
habang lihim na naghihintay ng tamang pagkakataon. Habang naghahanda siya ng almusal sa kusina, isang aktong ipinipilit sa kanya ni Doña Carmen bilang paalala kung sino ang dapat magsilbi sa pamamahay, bumaba ang matandang babae mula sa itaas. Ang bawat hakbang nito sa hagdanan ay may kasamang pagmamalaki. Ngunit hindi ang mapagmataas na tindig ng kanyang binan ang nagpatigil sa paghinga ni Isla. Ito ay ang kumikinang na bagay na nakasabit sa leeg nito. Ang kwintas ng kanyang ina. Ang mga perlas na minsan ay sumisimbolo sa purong pag-ibig ay tila nawalan ng kinang, nabahiran ng kasakiman ng babaeng suot-suot ito. Nagpapanggap itong nag-aayos ng kanyang buhok upang mas lalong maipakita ang alahas at tiningnan si Isla na may nakakalokong ngiti. "Maganda ba sa akin, iha?" Tanong ni Doña Carmen. Ang boses ay puno ng huwad na tamis. "Nakita ko lang ito sa isang antigong baul. Mukhang matagal nang nakatago. Sayang naman kung hindi gagamitin, hindi ba?" Mariin niyang ibinaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad, sapat lang upang maramdaman ang sakit, ngunit hindi sapat upang mag-iwan ng bakas. Ang init na gumapang mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan ay may lasa ng apdo at pagkasuklam. Nilunok niya ito kasabay ng kanyang galit. Nagkunwari siyang walang pakialam, tila isang taong hindi na nakikilala ang sariling mga alaala at tumanggol lamang ng walang emosyon. Pumasok si Luciano sa kusina at nakita ang panlalamig sa mga mata ni Isla habang nakatingin sa kanyang ina. Agad niyang ginamit ang sitwasyon upang muling isaksak ang punyal ng pagkakasala sa puso ni Isla. "Isla, what's wrong with you?" Mahinahon, ngunit may diing wika ni Luciano. "Huwag mong kalimutan na kung hindi dahil sa akin, matagal lang isinara ang talyer ng pamilya mo. May utang na loob ka sa amin. Kaya kung pwede lang, kahit sa ganitong kalagayan mo, ipakita mo man lang ang kahit kaanting respeto sa ina ko." Tumingin si Isla kay Luciano. Ang mga mata ay nanatiling walang buhay, na tila ba ang kanyang mga salita ay hangin lamang na dumaan sa kanyang pandinig. Dahan-dahan siyang tumalikod at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Iniwan si Luciano na nakatayo roon, lalong naiinis sa kawalan ng reaksyon mula sa asawa. Ang pananahimik ni Isla ay mas mabisa kaysa sa anumang sigaw. Ito ay isang nakakabining katahimikan na unti-unting kumakain sa kanilang pasensya, nagpapatunay sa kanilang sariling haka-haka na siya ay tuluyan ng nawawala sa sarili. Nang makahanap siya ng pagkakataon, pumasok siya sa luma at hindi na ginagamit na banyo ng mga katulong sa ilalim ng hagdanan. Kinuha niya mula sa ilalim ng isang maluwag na baldosa ang isang maliit at itim na telepono. Isang modelo na walang kakayahang kumonekta sa internet, tanging sapat lamang para sa mga tawag at mensahe. Ito ang binigay sa kanya ni Gabriel. Gamit ang nanginginig na mga daliri, ipinadala niya ang isang maikling mensahe. Isinasalaysay ang tungkol sa ninakaw na kwintas. Ilang sandali lang, isang tugon ang kanyang natanggap. "Hayaan mo lang sila, Isla. Hayaan mo silang maging kampante. Bawat bagay na inaabuso nila ay magiging ebidensya laban sa kanila. Manatili kang matatag. Huwag mong ipakita ang iyong galit." Ang mga salita ni Gabriel ay tila isang malamig na panyo na idinampi sa kanyang nag-aapoy na damdamin. Tama ito. Hindi ito ang oras para sa emosyon. Ito ang oras para sa malamig at kalkuladong paghihintay. Kinahapunan, habang nag-aayos siya ng mga lumang gamit sa isang bodega, natanaw niya mula sa maliit at maalikabok na bintana si Doña Carmen na naglalakad sa harden. Ipinagmamalaki nito ang kwintas ng kanyang ina sa mga bisitang dumating. Hinahaplos ito na tila isang tropeo ng tagumpay. Kasabay ng panunood ni Isla ay ang isang kakaibang pagbabago sa kanyang damdamin. Ang nag-aalab na galit
ay dahan-dahang nag-anyong inspirasyon. May nakita siyang isang piraso ng uling na nahulog mula sa isang lumang kalan. Dinampot niya ito kasabay ng isang makapal at naninilaw na resibo. Sa ibabaw ng papel, ang kanyang mga kamay na sanay sa paghawak ng pinakamaninipis na ginto at pinakamahahalagang bato ay nagsimulang gumuhit. Hindi ito isang perpektong alahas. Ito ay isang disenyo ng mga basag na piraso, mga pira-pirasong hiyas na pinagdugtong-dugtong ng tinunaw na ginto, lumilikha ng isang bagong anyo na mas matibay at mas makinang kaysa dati. Ito ang unang guhit ng kanyang pagbangon. Pagsapit ng hapunan, dumating si Cassandra, dala-dala ang isang aura ng pagiging bagong may bahay. Malakas itong nakikipagtawanan kay Luciano habang si Isla ay tahimik na nagsasali ng pagkain sa kanilang mga plato. Sa kalagitnaan ng kanilang masayang pag-uusap, tumunog ang telepono ni Cassandra. Tumayo ito at nagsalita ng may pagmamalaki. Sapat na ang lakas upang marinig ng buong kabahayan. Yes, of course! Confirmed na yan! The VIP client from Singapore is arriving next week. Make sure all the papers for the workshop are ready. Once he signs, the whole Monteverde legacy is ours. Ang mga salitang iyon ay tila isang pako na ibinaon sa taingan ni Isla. May reo na silang itinakdang panahon. Mayroon ng mamimili. Ang pamana ng kanyang mga magulang ay malapit ng tuluyang mawala. Nang gabing yon, hindi mapakali si Isla sa kanyang silid. Bumaba siya upang uminom ng tubig. Ngunit natigilan siya sa tapat ng opisina ni Luciano. Bahagyang nakaawang ang pinto at narinig niya ang mababang boses ng kanyang asawa na may kausap sa telepono. Yes, attorney. We have her medical records from the accident. Wika ni Luciano. Ang bawat salita ay may kasamang lason. With Doña Carmen and Cassandra's testimonies about her recent behavior, we can easily file the petition. We need to declare her mentally unfit. Kailangan kong makuha ang full power of attorney bago dumating ang kliyente at maisara ang bentahan. Tila isang malaking tipak ng yelo ang bumagsak sa buong pagkatao ni Isla. Hindi lang pala pagnanakaw ang kanilang pakay. Ang plano nila ay tuluyan siyang burahin. Ang kanyang pangalan, ang kanyang karapatan, ang kanyang pag-iisip. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang mga kamay at paa. Mabilis niyang itinikom ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay upang pigilan ang isang sigaw ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Ang mga salitang narinig ni Isla mula sa bibig ni Luciano ay tila isang hatol ng kamatayan. Hindi lang pala ang kanyang yaman ang nais nilang kunin, kundi pati na rin ang kanyang pagkatao at katinuan. Ang takot na gumapang sa kanyang buong sistema ay nagbunsod sa kanya na kumilos ng mabilis. Kailangan niya ng matibay na ebidensya, isang bagay na hindi kayang baliktarin o pagdudahan ng sinuman. Kinabukasan, sa ilalim ng pagkukunyaring, nais niyang bisitahin ang puntod ng kanyang mga magulang. Lihim na nakipagkita si Isla kay Gabriel sa isang luma at tahimik na aklatan sa kabilang bayan. Ang amoy ng mga lumang papel at ang nakakapanatag na katahimikan ng lugar ang nagsilbing kanlungan para sa kanilang maselang pag-uusap. Sa isang tagong sulok, sa pagitan ng matataas na estante ng mga librong pambatas, matyagang itinuro ni Gabriel kay Isla kung paano basahin ang mga financial ledgers. Ipinakita niya kung saan hahanapin ang mga hindi pagkakapare-pareho, ang mga malabong transaksyon at ang mga nakatagong account na karaniwang ginagamit sa pandaraya. Hindi niya ito tinuruan na parang isang kliyente, kundi bilang isang kapantay, isang taong may sapat na talino at tapang upang labanan ang sarili nitong mga demonyo. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, Isla. Mahinang wika ni Gabriel habang ang kanyang daliri ay sumusunod sa isang linya ng mga transaksyon. Pero ang mga taong nasa likod nito ay dalubhasa sa pagtatago ng katotohanan. Kailangan nating mahanap ang aklat ng mga kasalanan ni Cassandra.
Umuwi si Isla na may dalang bagong tapang at isang malinaw na plano. Kinahapunan, nagluto siya ng paboritong pagkain ni Cassandra, isang mamahaling ulam na madalas nitong ipabili sa kanya noong sila ay magkaibigan pa. Dinala niya ito sa opisina ng talyer, suot ang kanyang pinakawalang buhay na ekspresyon. "Cass, pinagluto kita!" Malumanay na sabi ni Isla, inilalapag ang daladalahan sa mesa ni Cassandra. "Pasyensya ka na kung medyo magulo ang isip ko nitong mga nakaraang araw. Sana mapatawad mo ako." Isang mapanlibak na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cassandra. Ngunit mabilis niya itong itinago sa ilalim ng isang peking pag-aalala. Sa isip niya, tuluyan nang nasira ang ulo ni Isla. Sino ba namang nasa tamang pag-iisip ang magsisilbi pa? Sa babaeng umagaw sa kanyang asawa? "Ano ka ba, Isla? Of course, naiintindihan kita." Wika ni Cassandra habang buong gana ng kumakain. "Don't worry, aalagaan namin ni Luciano ang talyer para sa'yo." Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Isla. Umarte siyang natapunan ng kape ang kanyang damit. Habang abala si Cassandra sa pagkain, nagpaalam si Isla na gagamit ng banyo upang linisin ang kanyang sarili. Ang pagiging kampante ng ahas ay nagbigay daan sa isang malaking pagkakamali. Iniwan ni Cassandra ang kanyang laptop na nakabukas at hindi nakalock. Pagpasok sa banyo, hindi paglilinis ang inatupag ni Isla. Mabilis niyang kinuha mula sa kanyang bra ang isang maliit na USB drive na nakatago roon. Tila isang multo, bumalik siya sa opisina. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na pagtambol sa kanyang dibdib. Namamawis ang kanyang mga kamay habang isinasaksak ang USB sa laptop. Sa ilang segundo lamang, natagpuan niya ang isang folder na may pangalang Personal Projects. Sa loob nito ay ang lahat na ebidensya, mga bank statement, mga peking resibo, mga lihim na email, at isang detalyadong talaan ng milyon-milyong pondong inililipat mula sa account ng Monteverde patungo sa mga personal na account ni Luciano at Cassandra. Mabilis niyang kinopya ang lahat ng files. Nang marinig niya ang pagbaba ng tubig mula sa kubeta, isang malamig na takot ang bumalot sa kanya. Mabilis niyang tinanggal ang USB. Ngunit sa kanyang pagmamadali, aksidente niyang natabig ang tasa ng mainit na kape sa mesa. Kumalat ang maitim na likido sa ibabaw ng mga papel. Eksaktong paglabas ni Cassandra ay ang pag-arte ni Isla na nagpapanik. Pilit na pinupunasan ang natapon gamit ang kanyang mga kamay. "Naku, Cass! I'm so sorry! Ang tanga-tanga ko talaga!" Umiiyak na sabi ni Isla habang lihim na ibinubulsa ang USB. Napaso ang kanyang palad sa init ng kape, ngunit hindi niya ito ininda. Ang paso sa kanyang balat ay walang-wala kumpara sa paso ng pagkakanulong araw-araw niyang tinitiis. Mas lalong nainis si Cassandra sa katangahan ni Isla at pinalayas na lamang siya. Kinagabihan, sa isang madilim at maulan na eskinita sa likod ng isang lumang simbahan, tahimik na naghihintay si Gabriel. Dumating si Isla, basang-basa ng ulan ang buhok, ngunit nagiliyab ang mga mata sa tagumpay. Walang salitang namutawi, iniabot lamang niya ang maliit na USB drive. Kinuha ito ni Gabriel at sa sandaling yon, isang malalim na paghanga ang mababakas sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ng bahagya ang kamay ni Isla. Ang init ng kanyang palad ay isang tahimik na pagkilala sa pambihirang tapang ng babae. Umuwi si Gabriel sa kanyang opisina at agad na isinaksak ang USB sa kanyang computer. Habang binabasa niya ang mga nakaw na dokumento, sunod-sunod na mga bank transfer ang kanyang nakita. Ngunit isang pangalan ng account ang nakakuha ng kanyang pansin. Ito ay nakapangalan sa isang orphanage na matagal lang naipasara. Habang patuloy niyang sinusuri ang mga email sa pagitan ni Luciano at ng isang dayuhang korporasyon, biglang nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nawala ang kanyang pagkakalma at napalitan ito ng isang malamig at nakakakilabot na pagkaunawa. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telpono at tinawagan si Isla.
Isla, wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay seryoso at mabigat. Hindi lang pera ang kinuha nila. Mas malala pa rito ang sitwasyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Isla. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Isang sandaling katahimikan ang namagitan bago binitawan ni Gabriel ang mga salitang tuluyang wawasak sa natitirang pag-asa ni Isla. Isla, hindi lang nila ninanakaw ang pondo. Base sa mga kontratang nakita ko, ibinebenta na nila ang buong talyer sa mga dayuhan. Ang mga salitang binitawan ni Gabriel sa kabilang linya ay hindi lamang balita. Ito ay isang pinal na pagyurak sa kaluluwa ng kanyang mga magulang. Ang talyer ay hindi lamang isang negosyo para kay Isla. Ito ang huling himlayan ng mga pangarap ng kanyang ama. Ang bawat sulok ay may bakas ng pawis at dugo ng kanyang mga ninuno. Ang bawat alahas na nililikha roon ay may dalang kwento, may dalang puso. At ngayon, ang sagradong lugar na iyon ay iitinatrato lamang na isang kalakal, isang piraso ng papel na ipagbibili sa mga dayuhang walang pakialam sa halaga ng pamana. Napasandal siya sa malamig na pader ng kanyang silid at doon, sa gitna ng kadiliman, tuluyan siyang napahagulhol. Isang pag-iyak na walang tunog, isang pag-iyak na nagmumula sa pinakailalim ng kanyang durog na pagkatao. Kinabukasan, sinundo siya ni Gabriel sa isang tagong lugar na malayo sa kanilang bahay. Walang masyadong salitang namagitan sa kanila habang binabaybay ng sasakyan ang isang hindi pamilyar na daan. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay hindi nakakailang, bagkus ito ay isang malalim na pang-unawa. Sa halip na tanungin kung kamusta siya, simpleng iniabot ni Gabriel ang isang mainit na tasa ng kape. Isang simpleng galaw na nagsasabing, "Naiintindihan ko. Hindi mo kailangang magpaliwanag." Huminto ang sasakyan sa harap ng isang luma, ngunit matatag na bodega sa isang tahimik na lugar sa probinsya. Kumunot ang noo ni Isla. Nagtataka kung bakit sila naroroon. Ngumiti lamang si Gabriel at iniabot sa kanya ang isang kinakalawang na susi. "Kung kukunin nila ang kahapon mo, gagawa tayo ng bago para sa bukas." Mahinang wika ni Gabriel. Nanginghinig ang kamay na binuksan ni Isla ang malaking pinto. Isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Ang pinaghalong samyo ng pinakintab na kahoy, malamig na metal, at natunaw na pilak. Sa loob ng bodega ay isang kumpletong talyer. Naroon ang lahat ng kagamitan na kailangan ng isang platero. Mga martilyo, mga pang-ipit, mga suplete, at isang mesang gawa sa matibay na kahoy na kahalintulad ng sa kanyang ama. Ito ang santuwaryo na lihim na inihanda ni Gabriel para sa kanya. Dahan-dahang humakbang si Isla papasok. Hinaplos niya ang magaspang na ibabaw ng mesa. Kinuha niya ang isa sa mga martilyo. Naramdaman ang pamilyar na bigat nito sa kanyang palad. Sa isang sulok ay may mga nakatambak na sirang piraso ng ginto at pilak. Mga retasong itinapon na. Kinuha niya ang mga ito at inilagay sa isang sisidlan. Binuksan niya ang suplete at ang asul na apoy ay sumayaw sa harap ng kanyang mga mata. Tinunaw niya ang mga basad na piraso. Pinagmamasdan kung paano sila nagiging isang likidong ginto, isang bagong simula mula sa mga durog na bahagi ng nakaraan. Habang abala siya sa kanyang ginagawa, tahimik lamang siyang pinagmamasdan ni Gabriel mula sa isang sulok. Nakikita niya ang pagbabago sa tindig ni Isla. Ang dating babaeng laging nakayuko at balisa ay unti-unting nagkakaroon ng bagong lakas, ng bagong pokus. Ang kanyang mga galaw ay nagiging tiyak at puno ng kumpiyansa. May duming mula sa uling na dumikit sa pisngi ni Isla na hindi niya namamalayan. Dahan-dahang lumapit si Gabriel. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa isang napakagaan na dampi na halos hindi maramdaman, pinahid niya ang maliit na dumi. Natigilan si Isla. Huminto ang kanyang paghinga. Tumingala siya at sinalubong ang malalalim na mga mata ni Gabriel.
Walang salitang namutawi. Tanging ang marahang pagbilis ng tibok ng kanilang mga puso at ang isang tahimik na pag-unawa na sa lugar na iyon, sa gitna ng mga sirang piraso at bagong pag-asa, may isang bagay na nagsisimulang mabuo. Panahon na para planuhin ang lahat. Binali ni Gabriel ang katahimikan. Ang kanyang boses ay bahagyang garalgal. Ang darating na ika-15 anniversary banquet ng Monteverde Jewelry. Iyon ang magiging entablado natin sa harap ng lahat ng kanilang mga kasosyo at ng buong alta sosyedad. Doon natin pasasabugin ang lahat ng kanilang kasinungalingan. Isang bagong apoy ang nagliyab sa mga mata ni Isla. Hindi na ito apoy ng galit, kundi apoy ng determinasyon. Tumanggo siya. Gabi na nang umuwi si Isla sa impyernong tinatawag niyang tahanan. Dala niya ang isang maliit na sinag ng pag-asa mula sa lihim na talyer. Ngunit pagpasok niya sa kanyang silid, isang tanawin ang sumalubong sa kanya na mas masahol pa sa isang bangumot. Sa ibabaw ng kama, kung saan binuo niya ang kanyang mga pangarap bilang isang asawa, sa ibabaw ng kumot na minsan niyang yakap sa pag-aakalang may pagmamahal, naroon si Luciano at si Cassandra, mahimbing na natutulog. Magkayakap na tila sila ang tunay na mag-asawa. Ang bawat paghinga nila ay isang insulto sa kanyang pagkatao. At sa gilid ng nakabukas na pinto, nakatayo si Doña Carmen, nakatingin sa kanya na may isang ngiting demonyo sa mga labi nito. Isang ngiting nagsasabing, "Natalo ka. Akin na ang lahat." Nagliyab ang galit sa mga mata ni Isla nang makita niya ang ngiti ni Doña Carmen at ang pagtataksil ni Luciano at Cassandra sa kanyang mismong kama. Hindi na ito simpleng pananakit ng damdamin. Ito ay sugdulang paglapastangan sa kanyang karapatan bilang may-ari ng bahay at bilang isang asawa. Ngunit sa gitna ng nagangalit na apoy ng pot, isang malamig na determinasyon ang umusbong sa kanyang dibdib. Hindi siya gaganti sa parehong paraan. Mas masakit ang ganti ng isang tahimik at matalinong babae. Kinabukasan, isang kakaibang tanawin ang sumalubong kina Luciano, Cassandra at Doña Carmen sa hapagkainan. Si Isla ay naroon na, naghahanda ng almusal. Ngunit hindi na siya gumalaw na tila isang manikang desusi. Mayroon na siyang isang tahimik na kapangyarihan sa kanyang bawat galaw. Ang kanyang mga mata ay blanko, walang emosyon. Ngunit may nakakubling talas na hindi nila maipaliwanag. "Isla, darling, pinagluto mo kami?" Wika ni Cassandra. Ang kanyang boses ay puno ng mapagpanggap na tamis habang hinahalikan si Luciano sa pisngi sa mismong harapan ni Isla. "Ang sweet mo talaga." Buong lakas na nilunok ni Isla ang dumi ng kanilang mga salita. Isinaling niya ang kape sa bawat tasa at pagkatapos ay inilapag niya ang plato ni Cassandra. "Dahil sa dami ng ginagawa mo para sa Monteverde, Cass, nararapat lamang na may mag-asikaso sa iyo." Malamig na wika ni Isla, ang kanyang boses ay tila isang hinipan na yelo. "At alam ko kung gaano ka kahusay sa pag-aalaga kay Luciano. Sana mabigyan mo na siya ng apo na matagal na niyang hinihintay." Nagulat ang dalawa sa diretsang pananalita ni Isla. Ngunit mabilis na binali ni Doña Carmen ang tensyon. "Iyan ang tama, Isla." Wika ng matanda na may matalim na ngiti. "Kailangan ng pamilyang ito ng tagapagmana. At si Cassandra, marunong umintindi ng mga pangangailangan ng asawa mo." Ipinagpatuloy ni Isla ang pagkukunyari. Tahimik siyang umupo sa kanyang pwesto. Tinitingnan ang dalawa na naglalandian sa harapan niya. Habang si Doña Carmen ay patuloy na nagpaparinig. Hindi niya ininda ang kanilang mga panunukso. Mas pinili niyang pagmasdan ang bawat galaw ni Cassandra, ang bawat suot nito. Ang paboritong pabango ni Isla ay ngayon ay suot na ni Cassandra. Ang pinakamahal niyang damit na kulay ginto ay nayon ay nasa katawan na ng kanyang kaibigan.
Isla, bulong ni Cassandra na akala niya ay hindi maririnig ni na Luciano at Doña Carmen. Akin na ang lahat ng sayo. Your husband, your company, and soon, pati ang bahay ninyo. Wala kang natira. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isla. Ngunit hindi ito nakarating sa kanyang mga mata. Sa isip niya, tama si Cassandra. Wala na siyang natira. Ngunit kung wala kang natira, wala ka ring mawawala. At doon nagsisimula ang kanyang tunay na lakas. Matapos ang hapunan, nagtago si Isla sa silid-aklatan. Kinagamit niya ang burner phone na binigay ni Gabriel upang magpadala ng mga mensahe. Sa mga mensaheng ito, ibinunyag niya ang tungkol sa kwintas ng kanyang ina na suot ni Doña Carmen, ang pagmamay-ari ni Cassandra sa kanyang mga damit, at ang planong pagbebenta ng talyer sa isang dayuhang mamimili. Habang nagsusuri siya ng mga lumang dokumento ng kanyang mga magulang, isang papel ang nakakuha ng kanyang pansin. Ito ay isang deed of absolute sale ng lupain ng kanilang bahay. Ngunit ang pedsa nito ay mas maaga pa kaysa sa pedsa ng kanyang kasal kay Luciano. At ang pirma roon ay ang kanyang pirma. Ang papel na pinirmahan niya sa ospital, ang sinabi nilang medical waiver, ay isa palang panloloko. Lihim na naibenta na pala ang bahay at siya mismo ang pumirma roon. Ang kanyang buong pagkatao ay biglang gumigay. Pumasok si Isla sa banyo at doon, sa harap ng salamin, bumuhos ang lahat ng kanyang emosyon. Ngunit wala siyang tinig. Walang tunog na lumabas sa kanyang lalamunan. Tahimik siyang umiyak. Hinahayaan ang mainit na luha na dumaloy sa kanyang pisingi. Hugasan ang lahat ng sakit, lahat ng galit, at lahat ng pait habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang maputlang balat, ang namumugtong mga mata, ang basag na kaluluwa. Isang malamig na desisyon ang nabuo. Inayos niya ang kanyang buhok. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang mga mata niya ay nagkaroon ng bagong kislap. Kislap ng isang taong handang lumaban. Ito na ang huling araw na luluha siya para sa mga halimaw na iyon. Hindi na siya magiging biktima. Magsisimula na siyang maging mandirigma. Kinabukasan, isang mensahe mula kay Gabriel ang kanyang natanggap. Isla, may nakita akong death threat sa opisina ko. May nakasulat na, lumayo ka sa mga Monteverde. Kumunot ang noo ni Isla. Hindi niya maintindihan kung bakit may ganitong banta. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo siyang nagpakatatag. Hindi na siya mag-iisa. 3 araw na lang bago ang malaking araw, ang 15th anniversary banquet ng Monteverde Jewelry. Ang piging na dapat sana ay pagdiriwang ng isang matagumpay na pamana ay magiging entablado ng pagbagsak. Sa mga huling araw, bago ang kanilang plano, tila isang mahabang paghihintay sa pagitan ng paghinga at paghinga ang bawat sandali para kay Isla. Nagsimula ang araw sa isang fitting ng damit. Buong pagmamalaki siyang sinamahan ni Cassandra sa isang mamahaling butik. Pinipilit si Isla na magsuot ng isang simple at walang kulay na damit. Samantalang si Cassandra nakasuot ng isang nakakasilaw na pulang gown na tila ba siya ang reyna ng gabing iyon? Isla, it's better if you wear something simple. Wika ni Cassandra, ang kanyang boses ay puno ng mapagpanggap na pag-aalala. Para hindi mo na masyadong iniisip ang mga mangyayari. You're still recovering. Ako na ang bahala sa lahat. Dapat maging masaya ka lang, friend. Tumango lamang si Isla. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko. Hinayaan niya si Cassandra na piliin ang kanyang damit. Ang bawat disenyo ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging walang kwentang asawa. Ngunit sa kanyang isipan, mayroon na siyang ibang damit na isusuot. Isang gown na kasing ningning ng kanyang determinasyon. Habang naghahanda ang lahat para sa piging, isang tawag ang kanyang natanggap mula kay Gabriel. Kumpiyansa itong ibinalitana na freeze na ang lahat ng pasaporte ni na Luciano at Cassandra.
Hindi na sila makakatakas matapos ang bentahan. Tila isang malaking pader ang biglang bumagsak mula sa kanyang dibdib. Ngunit hindi pa rin sapat yon. Kailangan niyang ipaghanda ang kanyang sarili para sa pinakamalaking labanan ng kanyang buhay. Kinahapunan, lihim na pumunta si Aisla sa sementeryo, nag-iisa. Sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang at ng maliit na lapidang nagpapaalala sa kanyang hindi naisilang na anak, ibinuhos niya ang kanyang mga luha. Nagsalita siya sa hangin, humihingi ng basbas, ng lakas, at ng gabay. Ang lamig ng marmol sa ilalim ng kanyang mga kamay ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay, nagbibigay sa kanya ng kapayapaan na matagal nang nawala. Habang naglalakad siya pabalik sa sasakyan, napansin niya ang isang itim na van na nakatago sa likod ng isang malaking puno. Ilang figura ang nakasilip mula sa bintana, tinititigan siya. Alam niya na ito ay mga tauhan ni Luciano. Inutusang bantayan siya upang tiyakin kung totoo nga ba ang kanyang pagkabaliw. Inayos niya ang kanyang sarili, pinunasan ang mga luha, at muling isinuot ang maskara. Nagkunwari siyang kinakausap ang hangin. Ang kanyang mga galaw ay tila isang taong nawala na sa katinuan, sapat lang upang kumbinsihin ang mga tagabantay na totoo ang kanilang haka-haka. Nang makalabas na siya sa gate ng sementeryo, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Binuksan niya ang pinto para kay Aisla. Tahimik silang naglakbay. Hindi na kailangan ang mga salita. Ang presensya ni Gabriel sa tabi niya ay sapat na. Sa isang sandali, huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Inabot ni Gabriel ang kanyang kamay at marahan itong ipinatong sa ibabaw ng kamay ni Aisla. Ang init ng kanyang palad ay lumukob sa lamig ng kanyang balat, nagbibigay sa kanya ng lakas at katiyakan. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pagmamalasakit. Tiningnan ni Aisla ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi niya itinago ang apoy na nagliliyab sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang boses ay kasing talim ng basag na salamin, ngunit puno ng matinding determinasyon. Higit pa sa handa. Nang gabing iyon, hindi natulog si Aisla sa kanyang silid. Sa halip, pumunta siya sa lumang kwarto ng mga maid kung saan malamig ang sahig at walang ginhawa. Doon, sa gitna ng katahimikan at dilim, hinintay niya ang pagsikat ng araw. Ang araw ng paghuhukom. Ang araw na babasagin niya ang lahat ng kasinungalingan, ang araw na babawiin niya ang kanyang pangalan, ang kanyang pamana, at ang kanyang dangal. Kinabukasan, ang umaga ay nagising na may kaunting simoy ng hangin. Nayon na ang araw ng ika-15 anniversary banquet ng Monteverde Jewelry. Habang papalapit ang taxi ni Aisla sa grand entrance ng hotel, isang figura ang humarang sa kanyang dadaanan. Ito ay isa sa mga security guard na inupahan ni Luciano. May matigas na mukha at matibay na tindig. "Sorry ma'am, bawal daw po kayong pumasok." Wika ng gwardiya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko. "Utos po ni Sir Luciano." Ang mga gwardiya ay nakatayo ng matigas. Ang kanilang mga mukha ay tila bato, habang hinarangan nila ang daanan ni Aisla papasok sa hotel. Sa likuran niya, tila isang chorus ng mga bulungan ang maririnig mula sa mga taong nagmamasid. Ang ilan ay nagpapahayag ng awa, ngunit mas marami ang nagbubulungan tungkol sa kung paano nahulog ang isang Monteverde. Ang kanilang mga sulyap ay parang matatalim na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. "Hindi niyo ba ako kilala?" Mahinahon, ngunit may diin na tanong ni Aisla sa gwardiya. "Ako ang may-ari ng Monteverde Jewelry. Ako, si Aisla Monteverde." "Sorry po ma'am, pero kailangan po naming sundin ang utos ni Sir Luciano." Matigas na sagot ng gwardiya. Walang bakas ng paggalang sa kanyang boses.
Ang mga nasa imbitasyon lamang ang pwedeng pumasok. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isla. Ang lalaking sumumpa na puprotektahan siya ay ngayon ang nagpapahiya sa kanya sa harap ng lahat. Ngunit, bago pa man siya tuluyang kainin ng kahihiyan, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto at mula roon ay lumabas si Gabriel. Nakasuot ng isang formal at eleganteng suit na tila ba isang kabalyero na handang sumaklolo sa kanyang sinisinta. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa kay Isla at sa sulyap na iyon, tila nawala ang lahat ng kanyang pagdududa. Lumapit si Gabriel sa gwardiya at sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang opisyal na dokumento, isang court injunction. Mr. Del Rosario has no legal right to prevent his wife, Mrs. Isla Monteverde, from entering her own company's event. Mariing wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Kung hindi niyo siya papapasukin, haharap kayo sa kasong contempt of court. Namutla ang mukha ng gwardiya. Hindi siya makatanggi sa utos ng korte. Dahan-dahan itong umatras, binubuksan ang daanan para kina Isla at Gabriel. Nang pumasok si Isla sa grand ballroom ng hotel, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang malakas na musika, ang tawanan ng mga bisita at ang pang-alingaw-ngaw ng mga champagne glasses ay biglang nawala. Nasa gitna ng entablado si Luciano, may hawak na mikropono, at sa tabi niya ay si Cassandra, nakasuot ng isang nakakasilaw na pulang gown, nakang-iti ng may pagmamalaki. Mga minamahal na kasosyo at kaibigan, wika ni Luciano, ang kanyang boses ay punong-puno ng pagmamayari. Ikinagagalak kong ipahayag na sa loob ng 15 taon, ang Monteverde Jewelry ay patuloy na lumago at yumaman. At sa likod ng tagumpay na ito, nariyan ang isang babaeng naging aking inspirasyon at aking backbone, si Cassandra Velasco. Siya ang magiging bagong tagapamahala ng ating kumpanya. At ngayon, ipinagmamalaki kong ibahagi na hindi na natapos ni Luciano ang kanyang sasabihin. Nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom, lahat ng mata ay napako kay Isla. Hindi siya nakasuot ng simpleng damit na pinili ni Cassandra. Sa halip, suot niya ang isang nakamamanghang ginintuang gown na siya mismo ang nagdisenyo. Ang bawat tahi ay sumisigaw ng kanyang pagbangon. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang mga natitirang alahas ng kanyang ina at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang apoy na matagal na niyang kinimkim. Ang kanyang mga labi ay nagkaroon ng isang matamis na ngiti, ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay nagsasabing hindi na siya ang dating Isla na kanilang kilala. Ang musika ay biglang huminto. Ang mga champagne glasses ay nabitawan. Lahat ay natahimik, tila isang pelikulang biglang itinigil. Namutla si Luciano. Ang ngiti ni Cassandra ay nawala, napalitan ng matinding gulat at takot. Nabitawan ni Doña Carmen ang kanyang wine glass. Ang baso ay gumulong sa sahig. Ngunit walang sinuman ang nagbigay pansin sa malutong na tunog nito. Ang buong bulwagan ng mga elitista ay napuno ng nakakabinging katahimikan. Dahan-dahang humakbang si Isla, ang bawat paggalaw ay puno ng dignidad at kapangyarihan. Ang marahan at ritmikong tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang nakakabinging kanta ng paghihigante. Nagpahaling-paling ang kanyang paningin sa mga taong minsan siyang inismol, sa mga taong naniwala sa mga kasinungalingan at sa mga taong nagpalagay na siya ay tapos na. Ngayon, siya na ang nagpapayuko sa kanila. Isla, pabulong na sambit ni Luciano, mabilis na lumapit sa kanya. Subok na bulungan ng madiin para palabasin siya at ayusin ang gulo. Ngunit, huli na ang lahat. Sa isang mabilis at matikas na galaw, inagaw ni Isla ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Luciano. Ang kanyang boses ay malinaw, matatag at mag-aalab sa galit. "Bakit, mahal kong asawa?" Wika ni Isla,
Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa mga mata ni Luciano. Hindi ba ako imbitado sa pagbebenta ng sarili kong pamilya? Bakit, mahal kong asawa? Hindi ba ako imbitado sa pagbebenta ng sarili kong pamilya? Ang matalas na tanong ni Isla ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sinisira ang maskara ng pagkukunwari na matagal nang isinuot ni na Luciano at Cassandra. Ang ngiti ni Doña Carmen ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang maputlang ekspresyon ng gulat at pagkatakot. Bago pa man makasagot si Luciano, tumayo si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Baliw ka! Wala ka nang ginawa kundi sirain ang pamilyang ito. Lumabas ka! Guards! Palabasin ang babaeng baliw na yan bago pa niya tuluyang sirain ang negosyo ng Monteverde. Sigaw ng matanda, itinuturo ang nagniningning na si Isla. Subalit bago pa man makakilos ang mga gwardiya, humakbang si Gabriel. Ang kanyang tindig ay matatag at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang malamig na katinuan. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang maliit na gadget na konektado sa malaking projector screen sa entablado. Sa isang mabilis na pagpindot, nagbago ang imahe sa screen. Hindi na ang mga nakanghiting mukha ni na Luciano at Cassandra ang naroon, kundi mga dokumento, mga bank statement na nagpapakita ng sunod-sunod na paglipat ng milyon-milyong piso mula sa account ng Monteverde Jewelry patungo sa isang offshore account na nakapangalan kay Cassandra Velasco. Isang bulungan ang lumaganap sa bulwagan. Ang bawat pares ng mata ay nagpapakita ng matinding pagkamangha at pandidiri. Nag-iba ang kulay ng mukha ni Luciano. Pilit niyang kinuha ang mikropono mula kay Isla. Ngunit mahigpit itong kinapitan ng babae. Business strategy yan. Investment. Paranoia lang yan ni Isla dahil sa... Pilit na paliwanag ni Luciano. Hinahanap ang angkop na salita upang muling baliktarin ang sitwasyon. Dahil sa pagkalaglag ng bata. Kailangan niya ng psychiatrist. Ngunit hindi na nagpadaig si Isla. Isang malamig at kalkuladong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa isa pang mabilis na pagpindot ni Gabriel sa gadget, muling nagbago ang imahe sa screen. Ngayon, isang video ang ipinapalabas. Ang kuha mula sa lihim na kamera sa loob ng kanilang bahay. Nakikita roon sina Luciano at Cassandra, magkayakap, nagtatawanan, at buong detalye nilang pinagpaplanuhan kung paano nanakawin ang pera ng mga Monteverde at kung paano aagawin ang bahay. Mas malinaw pa sa araw ang kanilang mga balak. Ang buong bulwagan ay napuno ng matinding pagkabigla. Ang ilan ay natakpan ang bibig sa pagkabigla. Ang ilan ay umiling-iling sa matinding pandidiri. Ang ilan ay kinuha ang kanilang mga telepono upang kunan ng video ang eksena. Ang hiya o kahihiyan ni na Luciano at Cassandra ay tuluyang naglaho. Tila isang kumot na marahas na inalis sa kanilang katawan. Ang kanilang imahe bilang respetadong tao sa lipunan ay unti-unting gumuho. Nang makita ni Cassandra ang kanyang sarili sa screen, ang kanyang mukha ay naging abo. Hindi siya makapaniwala na may ganoong ebidensya. Sa matinding pagkabigla, sinubukan niyang lumabas ng hall, nagmamadali, pilit na dinadaanan ang mga taong nakaharang sa kanyang daraanan. Ngunit bago pa man siya makalabas, hinarangan siya ng mga investigador na tahimik na nakatayo sa gilid ng bulwagan na kasama ni Gabriel. Wala na siyang kawala. Tiningnan ni Isla ang mukha ni Cassandra na puno ng takot. Wala siyang naramdamang tagumpay. Walang kasiyahan. Tanging isang malamig na awa. Isang babaeng, minsan niyang tinuring na kapatid ay tuluyan ng nilamon ng kasakiman. Hindi na siyang ngumiti. So, Luciano? Wika ni Isla. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakakakilabot na lamig. Ito ba ang sinasabi mong business strategy? Ang panluloko at pagnanakaw sa sarili mong pamilya. Akala ni Luciano ay tapos na ang lahat. Akala niya ay ang pagnanakaw lamang ang issue. Ngunit isang itim na folder
ang biglang ibinato sa kanya ni Isla. Lumapag ito sa ibabaw ng mesa, ang mga papel ay kumalat ng bahagya. Ang laman ng folder ay naglalaman ng kanyang mas malalim na lihim. At ngayon, wika ni Isla, ang kanyang mga mata ay nanunuog kay Luciano. Pag-usapan natin kung paano mo pinatay ang anak natin. Ang salitang pinatay ay tila isang sumpa na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo sa loob ng bulwagan. Ang hininga ng lahat ay tila naipit sa kanilang mga lalamunan habang nakatitig sa itim na folder na nakalapag sa ibabaw ng mesa. Tahimik na humakbang si Gabriel at binuksan ang laman ng folder. Ipinakita niya sa malaking screen ang tunay at orihinal na medical report mula sa gabi ng trahedya, kasabay na isang sinumpa ang salaysay mula sa isa sa mga matagal ng kasambahay ng mga Del Rosario. Nakasulat doon ng malinaw ang bawat detalye kung paano walang awang itinulak ni Luciano ang kanyang nandadalang taong asawa at kung paano niya itong tinalikuran habang naliligo sa sariling dugo upang lamang protektahan ang kanyang sariling pangalan kasama ng kanyang kabit. Ang mga negosyante at mga kaibigang kanina lamang ay nakikipag-inuman kay Luciano ay dahan-dahang umatras palayo sa kanya. Ang paghanga sa kanilang mga mata ay mabilis na napalitan ng matinding pandidiri at pagkasuklam. Walang sinuman ang nais maiugnay sa isang lalaking handang isakripisyo ang sariling pamilya, kapalit ng pera at kapangyarihan. Sa mata ng mataas na lipunan, ang dating iginagalang na pangalan ng mga Del Rosario ay unti-unting nawalan ng danggal. Hindi matanggap ni Doña Carmen ang bigat ng kahihiyang bumabalot sa kanilang pamilya. Namumula ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang buong katawan habang pilit siyang sumusulong upang kunin ang mikropono at ipagtanggol ang kanyang anak. Subalit sa kanyang pagmamadali at labis na pagkabigla, naapakan niya ang mahabang laylayan ng kanyang sariling mamahaling damit. Nawalan ng balanse ang matanda at bumagsak ng patiwarik sa malamig na sahig. Walang nag-abala na tulungan siya. Ang mga taong dating bumabati sa kanya ng may labis na paggalang ay ngayon ay nakatingin na lamang mula sa itaas. Taglay ang matinding pang-aalipusta sa babaeng naging konsintidor ng kasamaan. Sa mga sandaling iyon, pumasok ang mga nakaunipormeng pulis na kanina pa nakaantabay sa labas ng hotel. Lumapit sila kay Luciano upang basahin ang kanyang mga karapatan at arestuhin siya para sa patong-patong na kasong estafa at matinding pananakit na nagresulta sa pagkawala ng sanggol. Ikinabit ang malamig na bakal sa kanyang mga pulso. Ang dating mapagmataas na negosyante ay biglang naging isang kaawa-awang nilalang, nilalisan ng kapangyarihan. Sa matinding desperasyon, lumuhod si Luciano sa harapan ni Isla, lumuluha at nagmamakaawa habang pinipigilan ng mga awtoridad. Isla, please, maawa ka sa akin. Panginginig na wika ni Luciano. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Bawiin mo ang kaso, para awa mo na. Alang-alang man lang sa pinagsamahan natin bilang mag-asawa. Tiningnan siya ni Isla mula ulo hanggang paa. Walang bakas ng pagmamahal. Walang naiwang awa sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang yumuko upang magpantay ang kanilang mga mata. Ang boses niya ay kalmado, ngunit nagtataglay ng talim na kayang pumatay ng kaluluwa. Ang tanging pinagsamahan natin ay ang impyernong ginawa mo. Ngayon, ikaw naman ang masunog. Sa kabilang banda, pilit na kinakaladkad palabas ng mga investigador si Cassandra. Umiiyak ang babae at sumisigaw ng panhingi ng tawad kay Isla matapos malaman na ang lahat ng kanyang mga tagong yaman ay na-freeze na ng awtoridad at hindi na niya kailanman magagalaw. Wala siyang naiuwi, kundi ang mga nakaw na alahas na suot niya na ngayon ay isa-isa ring hinuhubad mula sa kanya bilang bahagi ng ebidensya. Nang mailabas na ang mga kalaban, lumapit si Gabriel kay Isla at inabot ang isang malinis na sobre. Sa loob nito ay ang orihinal na titulo ng talyer at ng lupain ng mga Monteverde. Nakapangalan na itong muli kay Isla, malinis at walang bahid ng anumang utang o kasinungalingan. Dahan-dahang nag-alisan ang mga bisita at ang mga miyembro ng media, nagbibigay ng espasyo at tahimik na paggalang
sa babaeng muling bumangon mula sa sariling mga pagdurusa. Naiwan si Aisla sa gitna ng malawak na bulwagan. Isang malalim at mahabang buntong hininga ang nakawala sa kanyang mga labi. Ang matinding bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib ay tuluyan ang naglaho. Yumuko siya at maingat na inalis ang mga sapatos na may matataas na takong na nagpahirap sa kanyang mga paa. Naramdaman niya ang malamig at makinis na marmol sa kanyang mga talampakan. Isang tahimik na hudyat na tapos na ang kanyang pagpapanggap. Tapos na ang laban. At maaari na siyang magpahinga. Ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, isang katanungan ang umusbong sa kanyang isipan at nagdulot ng kurot sa kanyang dibdib. Tapos na ang misyon. Nakuha na niya ang hustisya. Aalis na ba si Gabriel? Babalik na ba ang lalaki sa sariling buhay at iiwan siyang muli sa kanyang pag-iisa? Bago pa man lumawak ang pangamba sa kanyang puso, lumapit si Gabriel. Dahan-dahan nitong inabot ang kamay ni Aisla. Ang mga daliri ng lalaki ay mainit, nagbibigay ng ibayong kaligtasan at katiyakan na hindi niya naramdaman sa napakahabang panahon. Tiningnan siya ni Gabriel ng may seryoso ngunit napakalambing na mga mata. Natapos na natin ang kahapon. Paano naman ang bukas, Aisla? Natapos na natin ang kahapon. Paano naman ang bukas, Aisla? Ang tanong ni Gabriel ay hindi lamang isang simpleng pagtatanong. Ito ay isang paanyaya, isang pangako ng isang bagong simula, isang pagbukas ng pahina sa buhay na matagal ng balot ng kadiliman. Sa mga mata ni Aisla, nakita niya ang pag-asa. Hindi ang pag-asang nagmula sa pagkasilaw sa kayamanan o pagmamay-ari, kundi ang pag-asang nagmumula sa paghilom ng isang sugatang kaluluwa. Kinabukasan, bumalik si Aisla sa bahay ng mga Del Rosario. Hindi na ito ang kanyang tahanan. Ito ay isang malaking istruktura ng mga alaala ng sakit at pagkakanulo. Habang nagliligpit siya ng kanyang iilang personal na gamit, natanaw niya si Doña Carmen sa salas. Nakaupo ang matanda sa isang mamahaling sofa. Ngunit ang kanyang tindig ay baluktot na, at ang kanyang mga mata ay tulala. Wala na ang dating pagmamataas, ang dating kasakiman. Ang mukha nito ay kulubot, tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Habang pinagmamasdan ang mga abiso ng bangko na nagpapahiwatig ng tuluyang pagkabangkarote ng kanilang pamilya. Iniwan ni Luciano ang kanyang ina na walang anumang kayamanan at higit sa lahat, walang anak na sasandalan. Isang malupit na karma na walang kasing pait. Tiningnan ni Isla ang matanda at sa halip na galit, isang malamig na pakiramdam ng awa ang namayani sa kanyang puso. Pumunta si Isla sa kwartong dapat sana ay magiging silid tulugan ng kanyang anak. Nakatayo siya roon, inaalala ang bawat pangarap na minsan niyang binuo sa loob ng silid na iyon. Ang bawat pantaas at pagbaba ng kanyang dibdib ay sinasabayan ng matinding pang-agos ng kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pagpapalaya. Tahimik siyang ngumiti at nagpasalamat sa munting anghel na kahit panandalian ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging ina at naging dahilan ng kanyang pagbangon. Dinalaw niya si Luciano sa kulungan. Sa likod ng malamig na rehas, ang dating mayabang na negosyante ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Sinubukan pa rin itong manipulahin si Aisla. Sinisisi ang babae sa lahat ng nangyari, ngunit hindi na tinablan si Aisla. Ang kanyang puso ay matagal nang nakaligtas mula sa lason ng pagpapanggap ni Luciano. Tahimik lamang siyang nakinig at pagkatapos ay tumalikod. Walang galit, walang pagsisisi. Tanging isang desisyon. Ang tuluyan ng iwan ang nakaraan at harapin ang bukas. Sa mga sumunod na araw, ipinagbili ni Aisla ang lumang bahay ng mga Monteverde sa Maynila. Ang perang kinita niya ay ginamit niya upang magsimula muli. Hindi na siya babalik sa syudad kung saan nakabaon ang kanyang mga bangungot. Pinili niyang ilipat ang talyer ng Monteverde sa isang tahimik na probinsya, sa Cebu. Doon, sa ilalim ng asul na langit at sariwang hangin, magsisimula siya ng isang bagong kabanata ng kanyang buhay.
Dumating ang araw ng kanyang paglipat. Nag-iisa siyang sumakay sa eroplano. Ang kanyang puso ay puno ng matinding kaba, ngunit may kasamang matibay na pag-asa. Sa kanyang paghahanap ng upuan, isang pamilyar na anino ang nakita niya. Nakaupo sa tabi ng bintana si Gabriel, nakangiti ng tipid. Hindi ito isang aksidente. Hindi ito isang pagtataka. Ito ay isang tahimik na pangako. Isang pangako na hindi na siya muling maglalakbay ng mag-isa. Nagkatitigan sila. Ang ngiti sa kanilang mga labi ay nagpapahiwatig ng libu-libong mga salita na hindi na kailangan pang sabihin. Sabay silang umupo at habang dahan-dahang lumilipad ang eroplano, pinanood nila ang pag-iwan sa lumang buhay at ang paglipad patungo sa isang bagong simula. Ang sikat ng araw sa bintana ng eroplano ay sumisikat ng buong liwanag, nagpapahiwatig ng isang bukas na puno ng pag-asa at pagmamahalan. 3 taon ang lumipas. Ang dating talyer ng mga Monteverde, na minsan ay sumisimbolo sa pighati at pagkawala, ay muling nabuhay. Ngunit hindi na ito matatagpuan sa magulong syudad ng Maynila. Ngayon, matatagpuan ito sa tahimik at payapang probinsya ng Cebu, kung saan ang sariwang hangin at ang banayad na simoy ng dagat ay nagsisilbing pampakalma sa bawat kaluluwang nasaktan. Hindi na lamang ito isang simpleng paggawaan ng alahas. Ito ay naging isang sikat na foundation na nagbibigay ng pag-asa sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Sa bawat sulok ng talyer, makikita ang mga babaeng, tulad ni Isla, ay minsan ding nawalan ng lahat, ngunit ngayon ay muling bumabangon. Hinahawakan ang mga kasangkapan sa paggawa ng alahas at hinuhubog ang kanilang sariling kinabukasan. Ang sining ang naging daan sa kanyang paghilom. Mula sa kanyang mga karanasan, inilabas ni Isla ang kanyang pinakamahalagang koleksyon, ang Scars of Light. Ito ay hindi lamang mga alahas. Ito ay mga kwento. Bawat piraso ay gawa sa mga basad na bato at sirang metal na maingat niyang pinagdugtong-dugtong gamit ang purong tinunaw na ginto, na para bang ginagaya ang sinaunang sining ng kintsugi. Ito ang metaphorical na representasyon ng kanyang buhay. Ang mga sugat ay hindi dapat itago, bagkus ay dapat itong yakapin, dahil ang mga pilat na iyon ang nagpatunay sa kanyang katatagan, sa kanyang kakayahang bumangon, at sa kanyang pambihirang ganda. Sa bawat makinang na alahas, makikita ang paghilom, ang pagbabago, at ang walang hanggang pag-asa. Maraming katanungan ang matagal na nagparamdam sa puso ni Isla. Ngunit sa paglipas ng panahon, isa-isa itong nabigyan ng kasagutan.